Lingbing Tao. Si Jaizen. Li Qianxing. Dapat dapat sa taong may kalaran ng Shutiansu ano? Hindi pa umaangat, naging Diyosa na agad. Likian-kian. Parang aso ka talaga. Diba? Araw-araw gumugi ba? Guro, bakit kahit gaano ako kasipag, hindi pa rin ako umaangat? Guro! Dahil ang dojo ng iyong guro. Paligid ako magkapanga. Hindi makakayanang tumanggap ng isang dakilang Diyosa tulad mo. Iyan na ang gagawin ko. Kaya, ito na lang ang solusyon. Ito, ang Long When You Pay, hahanapin ka nito ng... Okay, sir. Pulong sa'yo. Tumabot ang mas mataas ng tas. Kunin mo. Sinabi ko na, mananatili ako sa bundok. Alagaan kayo sa patenda. Sinabi ko lang palang aso ka. Totoo nga pala. Hindi pala nawasan mo. At ilaki, humingi sa kanya ng trabaho. Kung na mas maraming pera para sa guro. Yung pala, hindi pa yun ay pag-aalaga rin sa guro. Pero guro, Alam mo sila. Gustong agawin ang hita ng manok ko. tama, ito na nga. Sinabi ng guro, ang senior na kapatid ay modelo ng aming samahan. Kailangan ko siyang tularan. Kumita ng pera para sa guro. Kuya Wang, nabasa na ng ate ang palad mo. Ikaw ay mapalad at mayaman. Salamat sa regalo mo, Kuya Wang. Sinabi, mga kuya, may gusto tanong. I type sa chat. Huwag magmadali. Isasagot ng ate isa-isa. Mag-follow at mag-like na kayo. Senior na kapatid, hindi lang ako nagsira para sa bukas ng halalan. Mga kuya, yung inaanyo ng kapatid, hanggang dito na tayo ngayon. Paalam. Para kanino pa ang hihintayin ko? Pag wala ka ng makain, Gagawin mo rin ito. Senior na kapatid, sa tingin ko, dapat tayo ay kumita ng tapat na paraan. Malinis na pera. sinabi na sa akin ng guro. Kaya ng trabaho, diba? Mayroon akong trabaho para sa iyo. Akma talaga sa iyo. Halika na! Bilis na, usbusutan. Kuha mo sa Kung mabubuhay pa ang taong ito, nasa iyo na lahat. Senior na kapatid. Ano? Toki, kaya na umay. Ano? Pawon ka sa malas? Huwag kang makawala. Ang taong ito ay may aura ng dragon. Talagang napakaswerte niya. Pero bakit napakahina ng aura niya? Mahina ang katawan niya. Araw, buwan, bituin, langit at lupa, ang mabuting puso ay magdadala ng biyaya. Sira! Tapos na! Swerte mo at natagpuan mo ako. Ikaw na mukhang maagang mamamatay. Inibag na ko. Ito ay alak ng kasal. May gamot na pampagana.
Tawa ka mauhaw habang umiinom. Ang init. Guro, yung sinibak na bubong dati, bumagsak na naman ba? Guro, nagtagumpay akong umakyat sa langit. At nakita ko pa ang isang gwapong Diyos. Babae, kamas mahuli nito. Wah! Kagabi tayo. Guro, nagtagumpay akong maabot ang kaliwanagan. At nakita ko pa ang isang gwapo at banal na lalaki. Unang araw pa lang na bumaba sa mundo. Namolestya na ako ng isang lalaki. Shonda! Alay mo dito! Ipatuturo kaya niya ako sa pulis? Hindi pwede. Kailangan ko muna makita kung ano ang hitsura niya. Pag nagkita kami ulit, kailangan ko siya maiwasan. Hindi ko akalaing ang hangal na kapatid na iyon ay akma pala ang kapalaran sa maikling buhay na lalaking iyon. Natulog kaya sila niyong gabi? Kadiri naman, malas talaga. Magandang araw, Ginoong Few. Hanapin ninyo sa lahat ng paraan ang babaeng nadala ng aking auntie in the dragon shape para sa aking patabi. Hindi ko nakala na ang maiking buhay ng lalaking iyon kagabi ay si Fu Qingshen, ang pinakamayamang developer ng real estate sa Chongqing. Nasaan ka na? Nag-something ka ba sa lalaking iyon na malapit ng mamatay? Ate, huwag mong sabihin sa master natin, please. Kung malaman ng master ko na nagkasama kami ng lalaki, sa unang araw ko pa lang na bumaba ng bundok. Hindi niya ako patatawarin. Sige na nga. Salamat, ate. Pero, Alam mo ba kung sino yung lalaking iyon? nalasing ako, hindi ko na matandaan. Ate, ang gusto ko lang ngayon ay kumita ng pera para alagaan ang master natin pag matanda niya. Ate, maliligo muna ako. Tanga. Napalaki ang swerte mo pero hindi mo sinagrab. Huwag mo na akong sisihin. Nahanap na ba niya siya? Paumanhin, hindi pa. 3 araw para mahanap siya. Kung hindi ay mag-resign na kayo. Opo. Sino ka ba talaga?
Nasaan ka na? Masipag, matyaga, at kaya ang pressure sa trabaho. Hindi ba ako mismo ang tinutukoy nito? Ano ka? Ibigay ka sa aming abahin, mga magsisayin. Ngayon, bibigyan mo kami ng paliwanag o wala kang kapayapaan. Kupal na ahente! Gusto mo bang mamatay ako? Mga tao, kayo na ang humusga. Bago kami lumipat doon ng asawa ko, manusog at maayos ang katawan namin. Hindi pa umabot sa kalahating buwan, babae na ang aking telegon pagkatapos mahulog. At ang aking asawa, naging gulay na. Nakikita ko dahil bumaba ang presyo ng bahay. Sinsiga mo, pagka kami Guardia! Guardia! Tama siya. May problema talaga ang bahay na iyon. amoy dukha ka pa sa malayo. Kasama mo ba si Kay? Ikaw na lang, paglait pa! Manang mo dahil mo lang. Tinasa pa! Kasulog tibisyo si Basta! Pinabayaan ka. Ang buhay mo ay puno ng trahedya. Nag-iisa at kawawa ka talaga. Ikaw! At mabaho pa ang hininga mo. Tita, kayo ba ay nakatira sa Fury Jayuan, Building 5, Unit 3,604? Mag-concentrate. Lipat ang lakas. Lipat! Hey! Ito ba ang aming porera? Nakakaya na ako, mahal. Nakakaya na ako. Mahal! Ay, salamat sa inyo, Guro. Salamat, buro. Maraming salamat, Guro. Fusong, kailangan ko ba? Hindi na. Oh, Tita, ang basa na ito ay libing gamit mula sa sinaunang panahon. Sa museo lang ito maaaring itago ng ligtas. Oh! CJ! Pagdating namin, bigyan natin! Bigyan natin sa museo! CJ, tara na. Tayo. Walang pera, kaya mo bang bumili ng bahay? Kung hindi mo kaya, umalis ka na at huwag mag-abala dito. Nandito ako para mag-apply. Bakit blanco ang educational background mo? Hindi ka ba nakapagtapos kahit ng elementarya? Lumaki ako kasama ang aking guro sa Langya Mountain para magsanay. Wala akong ganoon. At sa job posting ninyo. Alam mo kailangan diploma. Ngayon ko na itong isasaad, walang college diploma, hindi tatanggapin. Anong gagawin sa akin? Sinadya mong pahirapan ako. Walang diploma, nangangahas pang mag-apply sa Fushi Group. Nandoon sa tapat, naghahanap ng mga babae. Walang diploma na kailangan, subukan mo roon. Walang hiya. Sampalin. Puro bastos ang labas sa bibig mo. Sakit ka. Guardia! Palayasin ninyo siya! Ikaw! Fusong, kailan pa nagsimula mag-discriminate ang Fuchsia base sa degree? Fuso, natatakot lang ako na pag may pumasok mo ng degree, baka isipin ng mga kliyente na hindi tayo professional. Masama sa reputasyon ng kumpanya. Ang mapagmataas at mapanghusgang katulad mo ang tunay na nakakasama sa reputasyon ng kumpanya. Kuludin mo ang resume. Punasan mo tapos ibigay sa kanya. Kung hindi ka na sorry. Pasensya na po.
Mabait ka naman pala. 10,000 piso bawat buwan. May commission pa. Libre kain at tirahan. Kompleto ang benepisyo. Gusto mo kang pumasok sa aming kumpanya? Bakit? Maliit. Hindi! Tatanggap na ako ng trabaho. Zhang Tizhu. Samahan mo siya para mag-resign. Dalhin na! Fuzo, nagkamali po ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, Fuzo. Iska, sana po tata. Masamang kapalaran ang naghihintay sa'yo. May darating ka malaking problema sa buhay mo. Kung gagawa ka ng mabuti araw-araw, mababawasan ang iyong kasamaan. Isinumpa pa ako ng babaeng iyon. Mag-ingat! Ang amoy na ito parang pamilyar. Paano ko ang Ikaw ba ang taong naroon noong gabing iyon? Ikaw ba ang taong naroon noong gabing iyon? Ano ang ibig mong sabihin? Fuso! Nahanap na ang tao, hinahanap niyo. Paumanhin, nagkamali ako ng tao. Ihanda ang sasakyan. Oko. Nakakatakot. Buti na lang hindi siya yung malas na lalaki noon. Kapatid Sophie, magkapareho sila. Baklan, hindi pwede. Yung jade pendant ko, nasaan na? Zhang Xiaoji, naghihintay sa inyo si Fusong sa loob. CJ, Fusong. Ikaw, paano mo mapapatunayan na ikaw ang aking nobya? Naalala mo pa ba ito? Ang jade pendant na may dragon. Paumanhin, nalasing ako noong gabing iyon. Ano ang gusto mong kabayaran? Kotse, bahay, pera. Sabihin mo lang. Ano akong tingin mo? Yan ang ating kauna-unahang beses. Gusto kitang pakasalan. Maging iyong tunay na asawa. Kung hindi siya tumulong sa akin, malamang natulog na ako magpakailanman. CJ. Bukas, di ba sumuktan ang aking assistant? Magandang araw, Sang Xiaoji. Mula ngayon, tawagin ninyo akong Fufuren. Opo. Ang jade pendant ko, baka nahulog sa... Talo kayo. Hoy, ano ba? Privado mo ba? Bawat masok. Kuya Guard, parang nahulog yung aking jade pendant doon sa loob. Independent. Di pa nakatira ang pinakabayamang tao sa Changcheng. Kahit isang bato doon, mas mahal pa sa buhay mo. Mukhang gustong-gusto mong pumasok para magnakaw, no? Mas malinis ang aking mga kamay kaysa sa iyong isipan. Saka, parang may problema sa bahay na ito. Malungkot ang dating ng bahay na ito. Puno ng masamang enerhiya. Madalas kang nagkakaroon ng problema sa reality, di ba? Payagan mo lang akong pumasok. Sisiguraduhin ko na magbabago ang swerte mo. Ano, deal? Nalaya ka. Ano ko? Lumayo ka! Boss Q, nandito na po kayo. Kandig mo guys. Opo. Okay ka ba? Bahay na ito. Yung lalaking malapit na mamatay noong gabing iyon, boss ko pala. Hoy. Boss, bahay niya ito. Bahay mo ito. Bago ko lang bilhing bahay. May problema ba? May masamang enerhiya sa bahay mo. Pero para sa akin, kaya ko naman ito. Sige, maraming salamat. Ay naku, parang ito yung silid kung saan ako nagkamali noong gabing iyon.
Ang masamang enerhiya nasa loob. Nandito ka na noon. Nandito ka na noon. Patay tayo. Pag nalaman ng boss na ginawa ko iyon sa bagong bahay niya, mawawala na ang trabaho ko. Paano nangyari yun? Ang Bagwa Mirror ang nagdala sa akin dito. CJ. Tingnan mo na. Ano pa hinihintay mo? Ano ito? Huwag nang maingay, layuan mo ako. Araw ko at pinimpilat. Ang mabuting puso ang nagdadala ng pagpapala. Kakaiba. Hindi ba yun natanggal na noon? Bakit bumalik ulit? Baka. Mag-ingat ka. May gustong makapinsala sa'yo. Mag-ingat. Boss, nasugatan ka. Tinamaan ng masamang enerhiya ang boss. Mapanganib yan. Kailangan gamutin agad. Hindi lang ako makontrol yan. Ano ba natatakot ka? Ang teklat na to. Tapos na ako. Nagkatalan niya yung puso. Kapag malaman ng boss na kasama ko siya, mukhang wala ang trabaho ko at maaari pa akong arestuhin. Boss, hindi ko kayang gamutin ang sugat mo. Magpunta ka na sa doktor. Aalis na ako. Bakit ka nag-aapura? Ay, mga anak na siguro. Kailangan ko na umuwi. Nakalimutan po ang aking anting. Ang amoy na ipukat tulad ng babae noong gabing iyon. Magsalita ka. Siwa. Ako. Hindi pa alam ni Tingshen na ako ang babae noong gabing iyon. Kailangan ko siyang gawing akin bago pa niya malaman. Isang simpleng taoist na nagmula sa bundok ng Langlang. Nagsisinungaling ka pa. Naaalala ko ang amoy mo. Ako. King Chen, nagdala ako ng sabaw para sa'yo. Mahal, ano ba ginagawa mo? Ay, lalaking walang kwenta. May asawa na, naniligaw pa ng iba. Pero bakit parang kilala ko ang boses na iyon? May kailangan ka ba? Ikaw! Ayaw mong ikita? Fine! Sino bang nagpapakiusap sa'yo? Mahal, bakit may sugat ka? Lalaking walang kwenta. Bilang Zhang, hindi pa kami kasal. Tawagin mo ako sa pangalan ko. King Chen, ayaw mo na ba sa akin? Ang aking! Ayun. Bakit iba ang amoy mo ngayon kumpara noon? Baka dahil nagpilit ako ng body wash. Rose ang amoy. Basta, huwag ang amoy ng rosas. Lumabas ka. Huwag kang papasok kung wala akong pahintulot.
Ay naku, natuklasan na kaya niya? Hindi ka na umuwi ng gabi ngayon. Ako. May boyfriend na siya. Nakita ko. Ikaw, ano ba ang nakita mo? Tingnan mo ang damit mo. Halata na may boyfriend ka na. Ang number 1 fan mo, si Wang Xiaoqi. 50 taon na iyon. Sinukulay ko na. Magtatapos siyang wala na walang matitira sa kanya. Malasang tadhana niya, Shiji, hindi siya para sa iyo. Shaimi! Mahal ko siya! Hindi ko siya maaari yun. Shiji, kung gusto mong umangat sa buhay, magtrabaho ng husto. Shiji, may bagong trabaho na ako. Kaya ko na kayong alagaan ni Shifu. Shaimi! Talaga ka naman. Sobrang galing. Nga pala. Shimi, anong amoy iyan sa iyo? Ang baho-bango naman. Siguro sandalo yun. Ganun pala. Shiji, pupunta na ako sa trabaho. Baka mahuli pa ako. Aalis na ako. Sandalo, kasama ang espesyal kong pampagana. Hindi magtatagal. Magiging opisyal na asawa ako ng si. Tingshen, may sorpresa akong inihanda para sa iyo. Fuzong, malapit na ang oras ng real estate conference na pumpana ngayong hapon. CJ, Tingshen, may sorpresa ako para sa iyo. Hindi na kailangan. Tabi! 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 Ikman! Ay, pura na. May dumi ba sa akin? wala naman. Bakit mo ang mukha niya? Parang kasi ka ng pasok lang. Kalahating buwan ka nang walang benta. Kung hindi ka makapagbenta ng bahay ngayong buwan, lumabas ka! Hoy, tigil! Isang minutong huli ka. Buong perfect attendance bonus mo, bawiin ko lahat. Manager, sobra na ba ang stress mo ngayon? May problema sa buhay ng kasawa? Kaya, hindi siya kaya. Ano ang tinitingin nyo? Lumabas na ang trabaho. Babala ko sa iyo, Hutang. Kung ano kung ano-ano. Malakas ako, ha? Basta huwag lang pabawasan ang sahod ko. Live buo. Huwag nang ulitin yan. Sandali. Pumunta ka sa opisina ni Fuzong mamaya para maghanda ng tsaa. Malapit nang dumating ang asawa niya. Kung masasaktan mo siya, pareho tayong tapos. Sales agent ako. Hindi naman ako. Ayoko. Ayaw mo, ha? Babawasan ko ang bonus mo. Pusi ko. Hoy, sandali lang! Sinabi ko mang sandali, isinara pa agad ang pinto. Walang mudo. Walang mudo. Boss, Tatakay ba, Winnie? Tatakay. Sasakas, boss. Madali kasi akong lumabas. Ibalik ko ba? Swerte ko ngayon.
bastos na lalaki. Ako ba ang tinutukoy mo? Hindi, boss. Hindi kita tinutukoy. Yung kasama ko sa grupo ang tinutukoy ko. May asawa na pero naglalagalag pa rin. Mukhang maayos pero ang gawa ay basura. Mapupunta siya sa impyerno ng maaga o huli. Hindi siya makakatakas sa karma. Tigil. Mali siya, pero huwag dalhin ang personal sa trabaho. Opo, boss. Nag-aral ka ng stand-up comedy. Hindi ako umiinom ng green tea. Grabe, mapili talaga. Fusong. Nandito na ang madam. Boss, lalabas na ako. Hindi Kel. Dito ka lang. Bantayan mo ako. Ngayon talaga, makukuha ko si Fu Tingshen. Shimi! Shaijai! Shimi, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ang junior sister ko? Parang boses ng senior sister ko yung narinig ko. Baka ang senior sister ko ang asawa ni Fuzong. Link Sigsanzong. Huwag yung swiksing. Hindi pwede. Bakit makatago ang senior sister ko dito? Napapagod lang siguro ako ngayon. Kung hihina na ang aking kapangyarihan. Kailangan ko talagang kumbinsihin si Fu Tingchen na mapangasawa ko siya. Tingchen, ginawa ko itong sabaw para sa iyo. Bakit siya nagtatabo kay Likian Kilan? Kilala ba ninyo ang isa't isa? Hindi, masakit lang ang tiyan ko kanina kaya. Sino talaga ang babae noong gabing iyon? Ayaw ko sanang sabihin ito, pero magkaparehong guro kami ni Kian Kian. Pero ginamit niya ang pangalan ng aming sekta para magdaya at manlinlang, at nang mapatansik siya, lalo pa siyang naging walang kahiyan. Natakot kasi ako sa kanya dahil sa pantaraya niya. Ang Likian Kian na kilala ko ay simpleng tao, mabait at tapat. Ibang-iba siya sa Likian Kian na pinag-uusapan mo. Tingchen, bakit mo siya pinapabuti ng ganyan? Nagkagusto ka na ba sa kanya? Ako. Alam ko na, mahilig talaga siyang mambula ng lalaki. Nagkagusto ka na nga sa kanya. Huwag kang gumawa ng eksena. Tingchen, nagmamahal kasi ako sa iyo, kaya nasaktan ako. Halika, uminom ka ng sabaw. Kalmahin mo ang sarili mo. Lumabas ka. Bakit ako nalasing ko prayo doon sa yan? Hindi mo man lang tinignan. CJ, nagkagusto ka na talaga sa kanya, no? Lalabas na ako at sasabihin sa lahat na kirida si Likian Kian. Tigil. Wala siyang kinalaman dito. Ikaw ang batas. Biglang uminit.
Hayaan mo akong tumulong sa iyo. Ayaw mo ako. Anong ginagawa mo? Zhang Tizhu! Local. Fusong! Ano ba mo? Fusong, nasisiraan ka na. Hanapin ko si Likian Ken. Sigurado, may plano siya. Bitiwan mo ako. Zhang Tizhu, anong nangyari? Pakinggan mo ako. Si Fusong, nasisiraan siya. Ikaw lang ang makakatulong. Pumasok ka na! Are! Napakalakas na masamang istrito nito. Ako, bondingin, pakita mo pa ko diwanan. Buyan ka, Sira! Kakaiba. Bakit walang nangyari? Futing Shen, titigan mo ako ng maayos. Hindi ako ang asawa mo. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw! Likian Ken. Narinig ko nga. Futing Chen. Bitawan mo ako. Nakatakas pa rin ako. Halos naging karida na ako. Tama nga si Master, ang mga lalaki sa ibabanong bundok. Ang mga lalaking ito, parang mga mabangis na hayop nga. Haha! Madam, ito yung bagong empleyada na si Likian Ken. Hindi siya basta-basta, ha? Halos ka ba ako? Nabulan nag-chat kay Fusong. Fusong! Mukhang wala kayong halaga sa kanya, madam. Mayroon akong bahay na ibebenta. Ayusin mo para ibenta ito ni Likian Kian. Kapag nagtagumpay ka, sisiguraduhin ko ang iyong tagumpay. Huwag kayong mag-alala, madam. Sa pagkakataong ito, Hindi siya makakatakas. Kapatid, dahil hinaharangan mo ang aking maliwanag na kinabukasan, hindi na sila mapapanatili rito. Likian Ken! Lumabas ka na dyan! oh! Ginoong Peterley, hindi ko alam na darating kayo. Ano ang kailangan ninyo kay Ken Ken? Huh? Huwag niyang hayaang makaalis. Hindi na siya. Niloko mo ako. Ibinenta mo sa akin ang bahay na may multo at nag-amok na ang aking anak. Ano? Ihawang ko silyo at hinahabol kami. Papagbayarin kita. Mali ang pagkakakilala mo sa akin. Paano mo nagagawang magdahilan pa? Nakita mo naman kung kontrata. Ikaw ang gumirma dito. Kian. Talagang epektibo. Yung napirmahan nating mansyang kanina, ibibigay ko sa iyo ang komisyon. Salamat, manager. Punta na ako para inspect bahay. Yung kliyente mo, malapit na dumating. Yung bahay, na-inspect ko na para sa iyo. Walang problema. Pirmahan mo na lang ito. Tapos na. Manager, napakabudi mo naman.
Paano may multo si Chayang siyang pinagsama-sama? Gusto ba sa bahay na ko? Sino magmula doon mga kabayo? Dalhin ninyo siya. Ay! Isama ko! Ito, sinamaklupaw siya. Sino ka kumarang sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam kung sino ka. Ang kaong pag-aari refuting Chen, wala sino mang makakapaghawak. Siya ay akin. Gusto ko nakikiyang wala kang siyakat ko. Naparito ako ngayon na may 10 bilyong pondo para suriin ang inyong bansa. Mukhang hindi kayo karapat-dapat na pag-investahan. Isang bansang wala pang 100 taon ang kasaysayan at nangangahas pang mag-audit sa amin. Mas maambira ang maganda. At bukod pa, para sa kapakinabangan ng bansa at bahay namin ito. Fusong, nakita ko sa afi pa si Chasat ng bahan ni Kuwait at may masamang kasaysayan. Yung tao ang namatay doon ang nabuwan ang nakaraan. Sinabi ng asawa ni Fusong, nakatipon doon ang 7 masamang espiritu. Kapalaluan, inggit, galit, katamaran, kasakiman. Pay. Kasi tutmas ay mong mahal doon. Ikaw pumasok si Ganyan sa bahay na iyon. Tiyak na mamamatay siya. Hindi mo dapat ipagpalaro ang iyong buhay. Ang aking anak ay nakakulong pa rin sa sumpang bahay na iyon. Kayong mga tagaksyago. Ano daw? Wala tayong kabin. Walang karangalan. Sige na! Huwag kang mag-alala. Ang aking anak ay nasa loob ng bahay na iyon. Iligtas mo siya agad. Mag-ingat ka. Tapos tayo makita. Lahat yung makita. Nakaeg iwo at hindi na ako Ay, Sarang. Ayos lang ako. Bigyan kaya pagkatapos nito. Babagayin kita. May masamang nangyayari sa bahay na ito. Papasok ako ng palayo kayo. Ang aking anak, kung may mangyaring masama sa kanya, kawan ko. Ang lakas na puso ay tumatabo sa langit. Ang lahat ay mabuhay ng mapayapa. Sabi ang mas ipakita ko tayo ang iwanan. Espada, halika! Basagin! Hindi may mga tao sa lahat. Isang salita hindi ko mikas. Subayong katatawa sa. At lahat ay nababalutan ng takot. Tapos na. Si Rikian na yun. Talagang malaking gulo na. Baka nagpagalit siya sa mga masamang espiritu. Tapos apay sa pala. Kung sa tayo ako, ibalik mo ang anak ko. Anak ko. Fusong, alam ang kagaya Wishi. Napakalakas ang sumakasikuan. Umalis na kayo. Bitawan ako. Kailangan ko siyang iligtas. Li Chen Chen, mamatay ka na.
Ken! Si Alamera, kayo yun. Lahat ay mamamatay. Ken. Paano yan posible? Siya pala ay may destiny ng Jutsu. Ano? Tugtan niyo sa... Lingbing tao si Jaizen Likiensing. Grabe talaga. O pala sinabi ng aking chef yung o palaan na makakatulong sa akin na umakyat sa mas mataas na antas. Ay, grabe! Oh! Grabe! Aray ko po. Boss, salamat sa patulong mo sa aking pag-abot ng tagumpay. Hindi ko talaga inakala na susugod ka para iligtas ako. Natatakot lang ako na maapektuhan ang brand ng Fuchsia kung may mangyari sa iyo. Nagmamalasakit ka ba sa akin? Ayaw ko lang mag-file ng workers' comp para sa iyo. Kapal ka, kapitalis na walang puso. Salamat, Diyosa. Fusong! Bilang pasasalamat sa Diyos ng babaeng ito, magpapasya akong i-invest ang buong 1 bilyong pondo sa aksya ko. Ayaw ko nakalabo yung pag-iisip. Hindi ko na kayo abalahin pa. Uwi na ako. Manager Zhao, Fusong. dahil sa iyong kapabayaan na naglagay sa iyo trabaho sa panganib, ibinabakas sa posisyon ng janitor. Likian-kian. Likian-kian, matapang na naalis ang banta at napanatili ang investment ng Sego. Bilang sales manager, 50,000 buwan ng sahod at 1 bilyong bonus. Salamat, boss. Napakabuti mo talaga sa akin. Para kang swerteng Diyos ng kayamanan para sa akin. Salamat, boss. Napakabuti mo talaga sa akin. Para kang swerteng Diyos para sa akin. Boss, sorry ha, nasabik lang ako. Muntik na kitang mapahiya. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Kahit halikan mo pa ako, tatanggihan kita. Ako. Shige! Shige, bakit ka nandito? Sinabi sa akin, Leo Xiao, bumaba ka na punto. Huwag lang patingnan ka. Nahirapan ka rin dito sa ibaba, no? Pumayat ka nga eh. Pati na rin, bagay talaga kayo ng dalawa. Parehong galing sa mundo ng espiritismo. Ikaw ang lalagay ng talisman. Ako ang nagpapalayas ng masamang espiritu. Bagay na bagay tayo. Liga, kakatayo siya. Likian-kian. Shiji mo ba ito? Bakit hindi mo siya nabanggit sa akin? Siya pala ang kuya mo, Master. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Boss, ito si Liuan Bae, ang kuya kong master. Siya ang pinakagwapo at pinakamagaling na taoist sa aming templo. Lahat ng babae sa langlang siyan ay nagugustuhan siya. Lahat. Kumusta? Ginooli, saan po kayo nagtatrabaho? Ang mundo ang aking tahanan. Ibig sabihin, walang trabaho. Walang trabaho. Tinutulungan niya ang mga tao. Nakakanoble naman yan. Kahanga-hanga si Ginooli. May bahay na ba siya? Siya at Taoist. Ang mundo ang kanang tahanan. Ibig sabihin, sa tulay natutulong ang asawa at anak niya. Boss, kuya, pag may pera na ako, bibilhan kita ng bahay. Ang bait mo.
Likian Kian, ikaw pa ang nagbibigay sa kanya. Ako, galit na galit ka sa akin. Sino ka ba talaga? Wala lang. Pinakamayaman lang sa buong Jiangcheng. Bilyon-bilyon lang ang assets ko. Hindi kailanman mangangailangan ang pamilya ko. Umalis na sila. Fuzong, narinig mo ba ang tunog ng nagkangalit ng ngipin ko? Tanga! Oh, Fuzong, nasa sarili mong restaurant ka. Bakit parang natatakot ka? Ini-inspect ko ang restaurant. Ano ito, kulam? Wala akong maintindihan dito. Hindi mo ka maintindihan ng English? Baka hindi ka nakapagtapos ng elementarya. Ito ay isang high-end na western restaurant. May karinderya sa kabilang kanto. Mas bagay kayo roon. May sabihin. Kailangan pa bang magpakita ng diploma para kumain? Mula ngayon sa lahat ng branch ko. Fiona. At itong aso na ito, ito sa doon. Togo, ang nilamig ito. Hero ko ang Filipino. Laka ba? Hindi mo alam makasalaran siya ng boss. Hindi ba kasi trabaho? Miss, patawad po. Ako ang mali. Bastos ang bibig ko. Dapat akong parusahan. Malabo ang kinabukasan mo kung ganyan ka palagi. Kung hindi mo ayusin yung ugali mong mapagmataas, wala kang mapapala sa buhay. Naintindihan mo ba? Siya ikaw na ang mag-order kahit anong gusto ko. CJ, alam ko naman ang prito pagkain niya siya. Gusto mo ito? Fuzong, parang naging parte ka na ng date nila. Kayo ba sa ibaba ng bundok? Hilaw na karne ang kinakain. Kahit talaga ito, mas masarap talaga kainin ng hilaw. Dalhin mo yung pinakamainam na steak at ang grill pan. Ako na mismo ang magluluto para sa kanya. Shije, ang galing mo talaga. Shaimi, tikman mo ito. Tama na ba ang luto? hinto. Boss, kumakain ka rin pala dito. Likian Kian, hindi mo katapos trabaho mo ngayon, bumalik ka at mag-overtime. Yun, napakagandang karne. Kain naman ako kahit ang subo. Ang steak ko! Hanggang hindi tapos ang workload mo, bawal umuwi. Napakasakim na kapitalista. Ang steak ko noo. Boss, itong pera, hindi naman mababawas sa sweldo ko, di ba? Ikaw pagkain ng mga overtime na biyado. Wala ka dyan. Lumabas ka. Dahan-dahan kumain pa ka magugunan ka. Boss, hindi ako dapat uminom nito. Baka may mangyari. Anong mangyayari? Pagmukulok sa pinapos ko. Sayang naman itong alak. It's memes. Talaga namang sulit itong 10,000 pisong alak.
Isa pa. Likian, Ken. Nabula ka na talaga sa pera. Hindi ka mayroon kung iinom pa rin. Malas na tao ka. Nung nakaraan, hindi ko naabot ang pagkakataong mapagmasdan ka na maayos. Nakaraan. Ngayon, gusto kitang tingnan na mabuti. Yung lupa sa Chengdong, pagka-aproba ng permit, magsisimula ng construction sa Setyembre ng susunod na taon. Nakasama ko na naman ang boss ko sa kama. Fusong, sige, mag-focus ka muna. Fusong, hihintayin ko na lang kayo matapos. Fusong, alagaan po ninyo ang inyong sarili. Boss, kagabi hindi ko ba kayo? Ikaw kagabi. Grabe ka talaga. Tapos tumakas ka na lang. Ano ba ako sa'yo? Ikaw ay malas mo. Kagabi. Ginulo mo talaga ako ng husto. Hoy, tignan mo kung saan ka pupunta. Nasaan ka na? Bakit biglang nawala? Baka. Hahanapin kita, maniwala ka. Patay ako. Nasira ko ang napakaraming gamit mo. Anong gawin ko tapos na? Habang buhay. Hindi naman yun masama sa akin. Ma'am, kagabi dinala ni Fusong ng isang babae sa opisina niya. Nagmagdamag pa sila doon. Mas ako doon nag-school kahit mga. Nakita nila lahat. Likian, Kian. Sabi mo maayos ka. Malinis ang kinikita. Tingnan kita. Mas malala ka pa. Hoy, Shage. Sama-sama tayong mag-inuman ni Charmaine. Patipon-tipon tayo. Likian-kian, matagal na kitang gusto ni Shage. Ang pabangong ito ay magpapasabog ng damdamin inyo para magkasama kayo at hindi ka na makikinig sa akin pagdating sa lalaki. Shiji, sorry ha, nahuli kami. Hindi naman, matagal na tayong hindi nagkikita-kita. Mag-enjoy tayo ngayon. Sige. Shiji mula nang may boyfriend ka na, bihira na kitang makita. Kailan mo siya dadalhin dito para makita namin at mapagmasdan? Makikita ninyo siya. Pupunta muna ako sa CJ. Mag-usap na kayo. CJ. Shiji, anong nangyari sa iyo? Charmy, ako. Nasaan si Likian?
Bakit hindi ko siya nakita buong hapon? May nakafita kay Likian Kian na lumabas kasama si Liuan Bai kanina. 3 minuto. Gusto kong malaman kung nasaan sila ngayon. Opo. Liuan Bai! Fruiting Chen. Sagipin mo ako. Iyan ko si... Sarge! Anong nangyari sa inyo ng Shiny? Hindi mo ba sinabi na gusto niya ako ng Shaime? Pero bakit ganyan siya sa boss niya? Ipagiging na ang boss niya. Ikaw talaga ako sa Shiny. Sigurado ako. Fruiting Chen. Basta-basta lang nakikisamahan sa lalaki. Sobra ka bang magtiwala sa sarili mong galing? O sa mga lalaki ka lang talagang walang takot? Ako! Fruiting Chen! Bakit ka ba? Ano nagawa mo? Bitawan mo ako! Sa susunod, mag-ingat ka. Sa mga lalaki. Mag-iingat ako, lalo na sa mga katulad mo. Imbestigahan na mangyari ngayon. Opo, Fuzong. Ting Chen, pwede ko itong ipaliwanag. Ipaliwanag? Ito, paano mo ipapaliwanag? Zhang Jiao, kung hindi ako dumating sa tamang oras, nasira mo na sana ang buhay ng isang babae. Ting Chen, nagkamali ako. Alam ko na, ginawa ko iyon dahil mahal na mahal kita. Alam ko kung pera o ako ang mahal mo. Sige ko ng 5 milyong piso. 2 ang pagpipilian mo. Una. Kunin ng 5 milyon, mawala ka bang buhay? Pangalawa, kung taas naman, marami. Ting Chen, hindi ka pwedeng ganyan sa akin. Ang karangalan ko, ibinigay ko sa iyo ang aking kauna-unahan. Kapag naiisip ko na ikaw pala ang babae sa gabing iyon, isang mapadlin lang at masamang loob na babae, nasusuka ako. Hindi kita kayang samahan habang buhay. Mas malapit ko na maayos. Pero kasama si Dickensian, gustong-gusto mo, ano? Siya, isang babae na galing sa Kilidalban. Walang pinag-aralan, walang degree. Saan ako nagkukulang sa kanya? Dagayan siya sa probinsya. Lapastanganin mo! Mas mababa ba siya sa iyo dahil walang pinag-aralan? Sabihin mo sa akin. Si Likian ay hindi hinang sa kahit sino. Ibalot na ang gamit mo at lumabas ka agad sa bahay ko. Likian, hindi kita papayagang agawin ang lalaki ko. Yay, perfecto. Kuya, handa na ang lahat. Ikaw na ang bahala ngayon. Kuya, bakit kayo nandito? Bunso, pumunta si Kuya para humingi ng tawad. Niluto pa niya ang mga paboritong pagkain mo. Bunso, tikman mo itong manok na may sili. Masarap ba? Salamat, Kuya. Bunso, hindi mo pa ba pinapatawad si Kuya? Ako, Bunso, naimpluwensya ka na ko ng gamot noon kaya nangyari iyon. Pero totoo ang nararamdaman ko sa iyo kaya gusto kong responsable. Bunso, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong alagaan ka? Kuya, ako. Bunso. Ayaw mo kumikin ako pusag ko. Sige lang. Pero bakit? Bakit ka nagsusuka? Hindi, Kuya. Masakit ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Ako.
Siyang huwaksing lumabas. Bunso, buntis ka. Buntis ako. Buntis, noong gabing iyon kaya? Shaimi, niloko ka ba ng iba pagkababa mo ng bundok? Sabihin mo sa akin, sino siya? Si Je, walang nanloko sa akin. Ako pa nga ang nanloko sa iba. Yung gabing bumaba ako ng bundok, nalasing ako. Tapos kasama ko ng isang lalaki. Natulog kami. Kung bastardo naman iyon, ipalaglag mo na. Punta tayo sa ospital. Ngayon. Hindi! Gusto ko itong panatilihin. Inabandona din ako nung bata ako. Ayaw ko maging inang pabaya sa anak. Wala kang asawa, isinira mo siya na. Bakit? Salang lang siyan. Mapapahiya ka ng gusto dahil siyan. Shiji, ganyan ka ba magsalita? Ang sakit naman ng sinasabi mo. Bastardoan ko. Iwasan! Ama! Gusto mo bang sabihin sa ama ng bata? Ako. Hindi ko pa. Naiisip. Shiny, ano man ang desisyon mo, susuportahan kita ni Shiji. Ikaw palagi ang pinakaminamahal kong Shiny. Salamat, Shiji. Ang batang yun ay hindi. Dapat panatilihin. Ito ang kontrata ng bahay, pakiingatan po ninyo. Sige po. Ingat ka. Ay, okay lang. Huwag umiyak. Bibigyan ka ng candy ng tito. Salamat, Tito. Hindi ko kailangan ng asawa, pero baka kailangan ng bata ng magandang ama. Boss, Ako. buntis ako. Boss, Ako. buntis. Boss, buntis ang empleyado mo. Hindi naman dapat sakalan, di ba? Hindi kasi Futing Chen. Kontrolin ang katawang ito para sa akin. Para sa akin. Dalawang buhay sa isang patay. Kasamaan at kaapihan. Tiyak na magpapalaki ng aking kapangyarihan. Ang kabutihang nasa puso. Lahat. Futing Chen. Bitawan mo ako. 3 masamang espiritu, 7 kamatayan, sumigaw. Utos. Futing Chen. Buntis ako sa iyo. Buntis ako sa iyo. Bantes? Buntis. Futing Chen. Pakinggan mo ako. Buntis ako. Buntis ka? Sino ang ama ng bata? Ikaw ang ama. Buntis si Miss Zhang. Boss Fu, sinabi ni Miss Zhang na buntis siya. Ano? Li Qian, hindi mo pa natatapos sa kwento mo. Sino ang ama ng bata? Buntis ang asawa mo. Dapat ikaw ay nasa tabi niya ngayon. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, huwag kang aalis dito. Boss Few, pribado ang buhay ko. Wala kang karapatang makialam. O baka gusto mong gamitin ito para tanggalin ako sa trabaho. Sino ang ama ng bata? Ako! Good try! Ang bata ni Shaimi, akin iyon. Kapag sa nangyari sa amin noong huli, na may nagsugan ng sa aming inom. Nagpanukala na ako kay Shaimi. Totoo ang sinabi niya. Mahal ko. Hindi kayo may huli ng Spinel siya. Umuwi na kayo. Li Qian, tinatanong kita sa huwing pagkakakon. Sino ang ama ng bata?
Gusto kong marinig sa sarili mong bibig. Tama. Ito ang bigat sa uling. Bata niya ito. Bata niya. Boss, pwede na ba akong umalis? Shije, pasensya na. Nagkukunwari lang ako kanina. Huwag mong sayusohin. Shaimi, totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi ako nagmamalasakit kung sino ang ama ng bata. Hayaan mo akong alagaan ka. Okay lang sa iyo. Shije, ikaw palagi ang magiging pamilya ko at ang pinakamahusay na kuya ko. Si Fu Tingshen ang ama ng bata. Tama ba? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Shaime, katulad ka pa rin ng bata ka, hindi ka marunong magsinungaling. Nakasulat sa mukha mo ang lahat ng nararamdaman mo. Shije, kasalanan ko lahat ito. Alam ko may asawa siya. Kaya hindi ako magiging kirida na sisira sa pamilya ng iba. Shije, pwede mo bang itago ang sikreto ko? CJ, ipinangako ko sa iyo. Totoo ang sinabi niya. Bata niya ang dala ko sa tiyan. Pwede na akong umalis? Pagkatapos ng gabing ito, Likian-kian, ang lalaki mo ay magiging akin na. Kapag nabuntis ako, magiging lehitimo na akong asawa ni Fuzong. Lasing lang ako. Hindi patay. Tingchen, gawin mo ulit ako tulad ng gabing iyon. Nakakasuka ka sa akin. Tingchen! Mahal na mahal kita. Pagkatapos na nangyari sa atin noon, nanumpa akong ikaw lang ang ibigin ko. Bitiwan mo ako. Tingchen! Wala na yun, hindi ka naman akong hinawakan. Ting, pitay ba? Isang Jiao, totoo bang buntis ka? Buntis na ako. Kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis, babayaran kita ng suporta para sa bata. Kung gusto mong ipalaglag, bibigyan kita ng 10 milyong piso. Tingchen. Iniwan mo na kami ng aking sanggol. Zhang Jiao, hindi ka magiging masaya kung makasama mo ang isang taong hindi mo mahal. Magwakas tayo ng maayos. Likian-kian ba ang sinasabi mong mahal mo? Bakit? Nagdala ako ng iyong anak, pero hindi mo pa rin ako tinatanggap. Nagdala siya ng anak ng ibang lalaki, at hindi mo pa rin siya makalimutan. Bakit? Wala kang karapatang magtanong dito. Hindi ko yan naman yung mukha. Papatayin kita. Pagkatapos ng trabaho, ayaw ko nang makita ka sa aking bahay. Likian-kian. Kung hindi ko makukuha, hindi mo din makukuha. Kumakalat na sa buong kumpanya ang balitang nagpapalaki siya ng tiyan ng may asawa. Kaya mo ha, ipagsikris ka. Walang pinag-aralan. Natural, walang hiya. Sino ang mas malaki ang pera? Doon siya tumikit. Halika na, halika! Dahil lang may kaunting alam sa mahika, inabuso niya tayo. Sumbay! Pagkayo! Ang kapunan ito parang trabaho. Ay, sa boss mo yata ang pagpunta mo dito, no? Kapit na marunong pangagpanggap na inosente. Tumahimik ka. Ikaw, tuwang sa akin. Ako,
Madam. At walang ayos. Ngayon pa, sano ang isang kliyente? Tiyak na! Narinig na siguro niya ang mga chismis sa kumpanya. Sabihin mo sa kanya mamaya na mag-resign na siya. Lahat kayo ka pa dyan. Upo ka. Ito. Upo ka na. Buntis ka na, huwag ka nang magsuot ng heels. Madali kang madapan yan. Kaya, Hindi. Fruzong, mahal na mahal ang sapatos na yan. Patakaran ito ng kumpanya. Kung wala siyang asawa, magiging magandang ama siguro siya. Ano ba ang iniisip ko? Fruzong, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Pag-isip na sabihan ako, kasalan sila yung bahay. Nang ko sa bahay, walang trabaho. Kaya nakuilan siya ng pinsyan na trabaho, nasasalan pang umiyak ang ulo ko. Kaya, Boss, usapan iyan ng mag-asawa. Hindi tayo dapat makialam. yung ka. Kulis mo ba? Buti, huwag ka makulisan ko. Ang ganda naman ng damit na ito. Alisin mo ang mga maluwing kamay mo dyan. Mo, tigdumi kamatayan at lumaang yung piso bawat isa. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo mababayaran yan. Naligo ka man, hindi mawawala ang amoy ng kahirapan mo. Mga housewife na katulad mo, ukay-ukay lang ang bagay sa inyo. Lumayas ka na! Hindi, sorry. Sino ba akalimutan ko yung discharging? Lumayas ka na, Raven! Kung hindi, tatawag ako ng security. Huling beses ko nang sasabihin, humingi ng sorry. Palayasin na ninyo ang dalawang pulubi na ito! Ang ibig ko. Manager, sila po! Wala ka ba? Tanga! Ito si Fuzong! Tanggal ka na sa trabaho! Tusong ka mo! Tuway mo ako! Saan mo? Lumayas ka na! Huwag mong abalahin si Fuzong! Fuzong! Yung ito at yung iyon, huwag na. Yung mga iba, ibalot lahat at ipadala sa tirahan ni MS Lee. Boss, mahal na mahal ang mga damit na ito. Hindi sulit. Sa tingin ko, ang iyong anak, karapat-dapat sa lahat magandang bagay sa mundo. Halika, isasama kita para bumili ng ilang bagong damit. Buntis ka na, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi na kailangang mag-abala pa para sa damit ng asawa ko. Fuzong, aalis na po ako. Fuzong, itutuloy pa ba nating ipadala ang damit ni Lik Xiaoji? Siyempre, ipadala. Shije, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kahit hindi ako biological na tatay ng bata, ninong naman ako, di ba? Normal lang na alagaan kayo ng dalawa. Salamat sa Diyos, hindi pala siya tatay ng bata. Shije, hindi ko pwedeng guluhin ang buhay mo. Haha, Shije, aalis na ako. Tapos mo akin na ibig Tumawa sa akin. Fuzong, may magandang balita ba kayo ngayon? Napakagandang balita. Buntis ang madam, talagang dahilan ito para magdiwang. Gusto kong maging tatay ng iyong anak. Sabay mo, kita ka. Li Qianqian. Natanga ka na sa saya. Magsalita ka naman. Fuzong, buntis ang asawa mo, tapos nandito ka pa rin ng babae.
Alam ba ng asawa mo? Hindi kami ganoon ang relasyon namin. Nalasing lang kami noon. Nalasing lang, tapos na nakakamit ng seguridad. Bastos na lalaki. Sorry, Muffin. Fusong! Nahimatay po ang madam sa sakit ng tiyan. Kung nahimatay, dalhin sa ospital. Hindi naman ako doktor. Walang kwentang lalaki. Ay! Ting Chen, plano ko sanang mag-pack at umalis, pero sa labis na pagdurusa, buntik ko nang mawala ang ating anak. Ting Chen, kahit hindi mo ako mahal, alang-alang sa ating anak. Hayaan mo akong hindi pa ang padaling. Huwag mo akong parihasing. Kung may sakit, magpagamot. Dalhin siya sa ospital. Opo. Ayaw ko. Sandali. Bakit nandito ka? Pamangkin, ganyan ba ang pakikitungo mo sa iyong tito? Maaga pang namatay ang iyong mga magulang, pero pinalaki kita ng tito mo. Parang wala lang ka ang lahat ng ginawa ng tito mo para sa iyo. Maraming beses mo na akong sinubukang patayin. Sa'yo hindi kita pagubay, ano? Hay nako, kakaunti na nga ang mga anak sa pamilya Fu. Walang malasakit ka man sa iyong sarili. Hindi ko kayang panoorin na ang dugong Fu ay. Wala sir. Kung plano mo humingi ng sustento para sa batang iyon, lumayo ka sa kanya. Ikaw ang nasa likod ng masamang nangyari sa bahay ni Fu Ting Chen. Hay, akala ko hanapin lang ng kahit sinong babae para magpakasal at mapakalmahan ang mga shareholder. Sino bang akalain na may biglang susumibol na manggagambala at sisira ng plano ko? Kung sasabihin ko kay Fu Ting Chen ang lahat ng ginawa nitong matandang tao, siguradong tatanggapin niya ako ulit. Zhang Xiaoji, ang bilis mong umalis, para ba akong irereklamo? Hindi naman. Zhang Xiaoji, ayon sa alam ko, hindi ikaw ang babaeng dapat ikasa noon Ako ang bagong kasalang dinala para sa ritual ng kapalaran ng gabing iyon. Isang hamak na buhay ka at nagpapanggap pang suano. Ang suano at ang tunay na dragon ay tadhana. Hindi nila mapigilan ang sarili na mahalin ang isa't isa. Zhang Xiaoji, sa buong buhay mo, hindi ka magiging asawa ng isang presidente ng kumpanya. Hindi ko iniwala sa kadhana. Ang sarili ko lang ang pinaniniwalaan ko. Kapag nauto na ako bilang presidente ng Fusai, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ting Chen, ito na ang huling pagkain na lulutuin ko para sa'yo. Makakasama ka ba sa akin? Ang sustento para sa anak, ipakadala ko si Fargo bawat buwan. Pagdating sa iba, huwag mo pang pa. Ting Chen! Makaya ako sabihin. Gusto ko ang posisyon ng asawa ng presidente. CJ, Napakagaling. Ang gamot na ito, makakasupil ng kapangyarihan ni Likian-Kian. Humanap ka ng pagkakataon para maipain sa kanya ito. Pagdating ng panahon, si Fu Ting Chen ay walang makakatulong sa kanya. Tiyak na mamatay siya. Likian-Kian, malapit nang ikasal ang madam dahil buntis siya. Malapapit ka nang itapon palabas ng bahay. Okay lang na maging kirida, pero hindi mo pa iniisip na lalagyan ng masasamang salita ang iyong anak pag silang niya. Pinananatili ka ni Fusong dahil may pera siya. Gusto mo bang ang anak mo ay tawaging anak sa labas?
Fu Tingchen, huwag ka nang lumabas pa sa buhay ko. Yan. Hindi. Anong nangyari? Yan. Okay ka lang. Ate, uuwi na ako sa Langlangsyan. Talagang aalis ka na, Ineng. Nag-resign na nga ako. Ineng, ito, binili ko para sa iyo, vitamins para sa buntis. Inumin mo araw-araw para sa kapakanan ng baby mo. Ate, ingat ka sa biyahe. Salamat, ate. Mas mabubuti talaga ang mga tao sa Langlangsyan. Kumuha ka muna ng isa. Likyan, gusto ko. Gawing impyerno ang buhay mo. Isa pa. Fusong, hindi na kayo pwedeng uminom pa. Baka kausapin na lang natin si Emily para maliwanagan. Bakit hindi niya ako payagan na maging tatay ng bata? Mas masama pa ba ako kaysa sa pare na iyon? Hindi ko pa nakita ang isang taong ganito kadesperado na maging tatay. Gusto kong maging tatay ng bata. Kian. Wala ka manhirap yun. Ano nang nangyayari? Ang tiyan ko. Masakit na. Isang araw na. Ito, Isay. Halo, Leslie. May nangyari kay Fuzong. Ano? May nangyari sa kanya? Hello, Dizeng. Alam ko na. Dadalhin ko na si Fu Tingchen sa inyo ngayon. Leslie, nasaan si Fuzong? Nasa kwarto. CJ. Fu Tingchen! Madam, bakit kayo narito? Tiyo, ilang kong sa asubdet. Shiji, Ikaw, kailan ka naging asawa ni Fuzong. Miss Lee, kilala mo ang madam? Pakinggan mo muna ako, Shemi. Shiji, kailan ka pa naging asawa ni Fu Yanshen? Shemi, umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ang jade pendant ko. Bakit nasa iyo yan? Magsalita ka. Kulong sila. At taruhin ko na lang si Fu Yanshen. Nagpanggap ako na ikaw. Palagi kang kahigit sa akin mula noong bata pa tayo. Hitsura, talento, ugali, wala akong kalamangan sa iyo. Shaime, hayaan mo na akong manalo ngayon, pwede ba? Kaya pala ako. Sinimulan mo na akong iwasan sa gabi. Kaya pala lagi kang nagtatago sa tuwing makikita mo ako sa opisina. Kaya pala isinasama mo ako sa Shije. Shaime, Dahil magkaparehang gulo tayo, pakiusap. bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba? Pero, buntis na ako sa kanya. Buntis din ako. Kay Fu Tingchen ang anak ko. Fu Tingchen, grabe ka talaga. Kian. May mag-aalaga na sa iyo. Aalis na. Ako,
Tingshen, pakinggan mo muna ako. Likian-kian, huwag kang umalis. Nakilala niya ako. Tapos na lahat. Tapos na. Huwag magpanik. Sundin mo ako. Kikyo! Sisya! Anak. Tingshen, iligtas mo ang aking anak. Patayin mo si Likian-kian at Fu Tingchen at ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng asawa ng presidente. Lahat ng kayamanan at karangalang gusto mo. Kaya ko. Besyo. Huwag kang kumula. Hindi ko. Fu Tingchen. Ang batasan ko. Ikaw ang ama. O, Gina! Anong nangyari? Fu Tingchen! Huwag umiyak. Ayos lang ako. Fu Tingchen! Huwag kang aalis. Buntis ako sa iyo. Fu Tingchen! Fu Tingchen! Ligtas ang bata. Kahit nakainom ng gamot para ipaladlad, buhay pa rin silang dalawa ng ina. Talagang milagro. Doktor, nasaan si Fu Tingchen? Sama-sama tayo pumunta doon. CJ! Luhayan mo na yun. Sige ako. Hindi pwede, Doktor. Niloloko mo ba ako? Hindi mamamatay si Fu Tingchen, hindi ba? Fu Tingchen, gising. Gising ka. Kung mamamatay ka, ano na ang mangyayari sa amin ng anak ko? Patay na ba siya sa wakas? Akin na ang future sa wakas. Hoy, ipaalam agad sa lahat. Mag-convene ng shareholder meeting. Likian-kian, mabuhay kang magbabantay sa bangkay habang buhay mo. Panindiyoda ka habang buhay. Wala nang makakagaw ng aking posisyon bilang asawa ng Pangulo. Fu Tingchen, huwag kang mamamatay. Buntis ako sa iyong anak. Sinabi mong buntis ka sa aking anak. Gising ka na. Kinala mo ba ito? Binchi na dito, Xiao Xiao. Bakit okay ganyan? Ninakaw niya ang aking jade pendant. Nagpanggap na ako at nakasama ka sa kanya. Kaya. Ikaw pala talaga ang nobya noong gabing iyon. Ikaw pala ang totoong isa sa lahat ng oras. Tadal lang. Fu Tingchen, jang kita. Ano ba talaga ang nangyari sa bata sa tiyan ni Zhang Jiao? Sumusumpa ako. Hindi ko siya kailanman tinuwakan. Wala akong pinalaman sa pagbubuntis niya. Kakaiba naman. May malakas siyang bakar sa likod. At hindi basta-basta ang galing nito. Fuso! Tinawag ng iyong amain ang board meeting at sinabing teka na at gusto niyang kunin ang Fusai. Ang amain ko pala ang nasa likod nito. Ano? Hindi pwede yan. Kailangang bigyan ko sila ng leksyon ngayon. Ayaw nang maraan ba sa lahat ng specify. Susong, nakakaawa ka naman. Nakakaawa talaga. Namatay. Ikaw. Hindi ka ba makahiyak ng ayos? Fusong, bakit ka namatay ng bata ka pa lang? Ate, nandito ka na rin.
Patay na si Fruiting Chen. Ako na ang panalo. Hindi ba ako dapat ang nagwawagi? Ang bata sa tiyan ko ay anak ni Fruiting Chen. Ano? Buhay pa ang iyong bata? Nagpanggap kang ako para makalapit kay Fruiting Chen. Sinagasaan mo siya at pinagsikapan pang ipalaglag ang bata ko. Ate, gaano kakasama ang puso mo? Kasi dapat mamatay si Fruiting Chen. Hindi man lang siya gumalok para sa akin, pero sa basurang may kasamang bastardong bata ka, lagi siyang nakadikit. Ngayon, patay na siya. Sila Naritas. Ako naman, presidente pa rin akong asawa. Ang bata ko sa tiyan, tagapagmana pa rin ang pamilyang Few. Kaya kayo dalawa ang nagtulungan para patayin si Fruiting Chen. Pamangkin mo nga si Fruiting Chen. Paano mo nagagawang gawin iyon? Sa akin dapat mapunta ang Few Group. Mapagpaboritong matanda iyon, pinili pa ang bunso, ibinigay pa sa ama ni Fruiting Chen. Pinatay ko siya para maibalik lang ang sa akin. At ikaw naman. Sa halip na mag-isip pa lang tungkol kay Fruiting Chen, bakit hindi ka na lang? Sumama sa akin. Delsing! Kadasla! Ikadж na pa ako. Magpupunta siya kahit saan kasama ang bastardong bata niya. Mas mabuting alisin na ang bata para walang masamang mangyari. Chen Chen! Sino ang mga has na galawin siya? Sino ang mga has na galawin siya? Hindi ka namatay! Kung hindi ako magpanggap na patay, paano kung malalaman ang totoo? Niloko mo ako. Sabihin mo na yan sa pulis. Dizeng! Ikaw ang nagudyok sa akin! Nito! Ako ang iyong tiyo! Sang Xiao Jiao ang may kagagawa ng lahat. Wala akong kinalaman dito. Ano? Ikaw mismo! Nagdadahilan ka pa! Lumayo ka na. Shaimi! Shaimi, tulungan mo kami ng anak ko. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Humingi ka na lang sa iyong asawa. Hindi ba siya ang iyong inaasahan? Shaimi, nagkamali ako. Humingi ka na lang kay Shifu. Shifu! Naubos mo na ba ang mga handog? Nakikita mo ako. Aba, talino-talino ka talaga. Ang invisibility ng Shifu. Hindi ka talaga mapandaya. Hay nako. Ikaw yung tantay ka. Guro, itago mo naman ang iyong aura. Baka mahuli ka pa nila. Estudyante mo pa ba ako? Guro, tulungan mo ako. Patawarin mo na ako, please. Ikaw isa sa mga ilang negosyante. Bakit pagkababa mo ng bundok, nagbago ka na? Hindi nagbabago ang tao. Ang makulay na mundong ito ang nagpapalabas ng kasakiman sa puso ng bawat isa. Ngayon, naging masamang-masama ka na. Kaya gayon ako. Bawin ko na ang lahat ng iyong kapangyarihan. Guro, totoo bang kinuha mo na? Hos. Kinuha na. Wala na ang kapangyarihan, pero kaya pa rin gumawa ng ganyan. Ingay! Tadbakal. Talaga namang hindi. Baw. Isang bihirang. Inyo sa spiritual na pagsasanay. Ang kinakailangan, samahan mo ako sa lulang siyan. Ayoko!